Ito naman tayo kay Sara Duterte, mga kababayan, ang sabi niya ang alyansa daw ni BBM ay mapanganib. Mapanganib. Binuo ito ng mga tiwali. Nagsama-sama dito yung mga oligarko, yung mga liberal, yung mga dilawan na nagpapahirap sa taong bayan mula noon hanggang ngayon. Yan daw ang alyansa ni BBM. Diba? Dito tayo ha, mga kababayan, sa alyansa ni BBM. Ito ang sabi ni Sara Duterte. Pakinggan natin ha. Siyempre, ipapakinig ko sa inyo kasi baka sabihan na naman tayo ditong sinugaling. Sasabihin na naman fake news. Mula sa bunganga ni Sara to ito, pakinggan nyo ha. Mga kababayan, ito, buksan natin. Alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kayaan. Ang binuong alyansa ay isang binuong mapanganib. Sabi niya mapanganib daw itong alyansa. Alam niyo sa totoo lang ha, mga kababayan, mapanganib po talaga itong alyansa. Bakit? Kasi ito, alyansa ni BBM, pag nanalo ito lahat, impeach ang lola nyo. Ngayon, pag na-impeach si Sara, saan ba siya pupulutin? Una, hindi na po siya maaari o pwedeng magtrabaho o pumasok sa anumang posisyon sa gobyerno maskin tanod. Yan po kaya sinabi ni Sara Duterte na mapanganib para sa kanya. Totoo naman talaga mapanganib itong alyansa ni BBM. Bakit hindi mapanganib? Una, itong alyansa ni BBM ay binubuo ito ng, kaya nga, alam nyo, hindi naman ako nagtaka kung bakit may mga dilawan, may mga liberal na sumanib kay BBM kasi umpisa pa lang ng pagpasok ni BBM nung 2022 election, ano ba ang kanyang sinabi? Unity, pagkakaisa, at sama-sama tayong babangon muli. Unity. So, ano bang ibig sabihin ng unity? Makalaban ka man, makaaway ka man, magkakaisa, magtulungan para umahon at babagong muli. So, para sa kanila, para kay Sara Duterte, para sa mga Duterte, mapanganib talaga ito. Bakit? Ma'am Lilito Ninihilo po. Mapanganib ito. Bakit? Kapag nanalo itong alyansa ni BBM, ito yung magpapa-impeach kay Sara. Ito yung magpapakulong sa kampo at grupo nila Sara. Mapanganib talaga ito. Paano ko masabing mapanganib? Bakit? Si Bam Aquino, si Leni Robredo, si BBM, sino? Ito pang Bilyar. Pag nagsama-sama yung mga yan, mapapatumba. Kasi biruin ninyo, Leni Robredo, ano bang ginawa ni Duterte noon kay Leni? Lutang. Walang alam. Mag-resign ka, ma'am, sabi ni Digong. Sabi naman ni Sara, fake vice president. Kaya mapanganib talaga. Takot siya. Yan ang totoo. Kaya ang sabi niya, itong binubuong alyansa ni Marcos, mapanganib para sa kanya. Bakit? Kung mapanganib pala ang pagbuong alyansa ni BBM, edi sana lahat tayo namatay. Ang mapanganib, sila. Mapanganib sila. Bakit? Ikaw ba naman kung hindi ka mapanganib, ultimo presidente, pagbantaan mong ipapatay mo. Yan ang mapanganib. Itong alyansa na binuo ni BBM, ito yung panganib na totoo. Nakakatakot. Kasi kapag nalusot ito lahat, goodbye ang karir na political career ni Sara. Continue natin. Mapanganib naman po talaga. Hindi ko maitanggi yan. Si Sara na nagsabi ha. Isang liberal at mga tinaguyang mga bayan. Ang tunay na mawarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Isang alyansa handang ibalik tayo sa kalimitan ng narco-politics sa bangungot ng Baykong Yolanda. Saan ang partido, emigas at man sa grupo at sa walang malasakit. Sa Maywood, let us show the world that no amounts of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Diba?
binubuo ng mga Liberal Party, binubuo ng mga NPA, binubuo ng mga mapanganib na Liberal Party. Alam mo, sa totoo lang, Sara, kaming mga Pilipino, hindi kami natutulog. Kaming mga Pilipino, hindi kami nakapikit. Bakit? Ganito yan eh. Kung gusto mo ng kaunlaran sa bayan, kung gusto mo ng katahimikan, yung mga kaaway mo sa politika, makipagkaisa ka. Kung ano ang panawagan nila, pakinggan mo. Kung ano yung suggestion nila, pakinggan mo. Halimbawa, bakit ba tayo napakaraming rebelde sa probinsya? Una naman, ang mga rebelde, hindi naman nagre-rebelde yan dahil papatayin nila ang presidente, patayin nila ang congressman at gobernador. Hindi po. Kaya po sila nagre-rebelde dahil meron silang kakulangan na gustong maabot nila. Una, bakit napakaraming rebelde? Sa probinsya, una, ang mga rebelde saan ba natin nakikita? Diba? Sa mga kabukiran, sa mga kabundukan. Bakit sila nagre-rebelde? Una, ang unang panghanap buhay nila, gulay, uling, panggatong, kopra. Paano mo itawid yan kung tatawid ka ng ilang ilog tapos walang tulay? Kung ikaw taga-bukid at yan ang pangunahing produkto mo, paano hindi ka magalit sa gobyerno kung halos hindi ka nararating ng gobyerno? Kaya sila nagre-rebelde. Ngayon, kung papakinggan mo ang hinaing nila at mga problema nila, walang magre-rebelde. Kaya nga ang sabi ni BBM, unity. Makipagkaisa, magtulungan, pakinggan ang bawat hinaing at problema ng mga tao na kumakalaban sa gobyerno. Walang magre-rebelde kung pakinggan mo ang mga problema at hinaing nila. Kayo kasi pag nakakita kayo rebelde, pinagpapatay ninyo kasi takot kayong malantad kung ano kayo noon. Di ba? Kayo naman ang unang rebelde. Sino ba ang advisor ni Digong? Sino bang advisor ni Digong bago siya nagpresidente noong 2016? Di ba si Juma Sison? Sino si Juma Sison? Di ba yan ang founder ng NPA? Hindi ba totoo? Kaya maraming rebelde eh. Tapos sasabihin mo, itong alyansa binubuo ni Marcos, mga leftist, mga rebelde, mga liberal party. Aba, kung kaya mga liberal party, kung mali sila, ba't hindi nyo pinagkukulong? Di ba? Ba't hindi nyo pinagpipriso yung mga yan kung mali ang ginawa ng mga liberal party? Bakit? Mali ba? Makipagkaibigan ka sa kalaban mo? Napaka-simple lang yan eh. Kaya nagkakaroon ng ganito, mga rebelde, mga leftist, liberal party, kasi hindi sila pinapakinggan sa kanilang mga hinaing. Kaya nga nandyan yung Makabayan Black, nandyan yung mga kabataan party list na hindi sang-ayon sa gobyerno kasi hindi pinapakinggan ang kanilang panawagan. Ngayon, pagpapakinggan mo yung panawagan nila, pagpakinggan mo yung mga hinaing nila, walang magre-rebelde katulad ng mga manibela, di ba? Grupong piston. Kaya nagrally-rally yan dyan. Kaya maraming nagpoprotesta na mga bus driver, mga jeepney driver, kasi hindi sila pinapakinggan ng gobyerno. Ngayon, pinapakinggan ng gobyerno, sasabihin mo, nagsama-sama ang mga rebelde, nagsama-sama ang mga komunista, nagsama-sama ang Liberal Party. Hindi nyo kasi pinapakinggan. Di ba? Hindi nyo ba iniisip na yung mga nag-rally-rally dyan sa Mendiola, yung mga nag-rally-rally dyan sa EDSA, yan yung nakakatulong. Bakit? Kung hindi dahil sa pag-rally-rally nila, hindi papakinggan ng gobyerno. Kaya nga nag-rally ang mga yan dyan kasi may problema. Kung gusto nilang away, edi matagal na sana nilang binomba kung ano-anong lugar bubumbahin nila. Pero bakit hindi nila binomba? At hanggang rally lang sila. Kasi may mga hinaing sila eh. Kasi may mga problema sila na iniinda. Pag pinapakinggan ng gobyerno yan, walang problema. Kaya nga ang tema ni BBM, unity. Ikaw lang naman ang tumiwalag. Ayaw mo ng unity, gusto mo ikaw ang masusunod kasi mga diktador kayong palihim. Kayo lang naman ang nanggugulo sa Pilipinas. Bakit ni minsan ba may narinig kayo dyan Liberal Party nakikipagrally at sinira ang Marcos administration? Wala.
May narinig ba kayo dyan mga NPA nakikipag-rally, nakikipag-gira? Sinunog, pinatay, nakipagpatayan? Wala! Kasi pinapakinggan sila ng gobyerno at kanilang mga hinaing. Pero nung panahon ni Digong, putang ina, ilang rebelde. Ang daming rebelding sumuko kasi pag hindi sumuko, patay sila. Di ba? Hindi po porket rebelde yan ay nakakasira ng bansa. Ang mas nakakasira ay yung mga nasa pwesto sa gobyerno na nambubulsa ng pera. Kaya nga nagrarally-rally ang mga yan. Kaya nga meron tayong rebelde kasi hindi pinapakinggan ng gobyerno. Di ba? Tapos sasabihin mo, itong alyansa ay binuo ng mga katiwalian, binuo ng mga rebelde, mga liberal party, mga oligarko. Kasi ayaw nyo makipagkaisa sa kanila. Kasi ang gusto ninyo, langit kayo, lupa sila. Di ba? Ganon ang katotohanan. Ngayon sasabihin mo, itong alyansa ni BBM ay binubuo. Totoo naman talaga, binuo ng Liberal Party, mga Makabayan Black, mga komunista. Kung ako, mas piliin kong makipagkaibigan dyan sa mga nagrally-rally kaysa sa inyo. Anong mapapala namin sa inyo kung kami makikipagkaibigan sa inyo? Hindi nga kayo halos mahahagilap. Di ba? Hindi nga kayo halos makikita. Hindi nga kayo halos mahingian ng tulong. Much better pa, makipagkaibigan ko dun sa mga nagrally-rally. Bakit? Naiintindihan yung problema namin. Kayong mga nasa posisyon, hindi ninyo naintindihan yung pagod at hirap namin. Kayo, nagpakayaman kayo dyan, umuupo kayo, sumasahod kayo ng milyon-milyon. Pero kaming mga Pilipino, nagbabayad ng tax para isahod ninyo, hindi naman kayo gumagalaw. Diba? Tignan nyo, milyon-milyon nga bayad ninyo sa abogado ninyo dyan sa dahig. Samantalang napakarami namang mahihirap sa Davao. Saan ninyo galing yung milyon-milyon yung binayad niya sa abogado ni Digong tapos ang laki ng squatter dyan sa Davao, natulungan nyo? Diba? Kayo kasi ayaw nyo ng unity. Ayaw nyo ng binubuo yung tinatawag na alyansa. Bakit? Mapupuna kasi yung pagnanakaw ninyo at pangungurakot ninyo sa bayan. Kaya ayaw ninyo na may kaibigan kayong liberal, ayaw ninyo na may kaibigan kayong komunista, ayaw ninyo na may kaibigan kayong NPA, kasi nasisilip kung magnakaw kayo. Kaya gusto ninyo, kayo-kayo na lang. Di ba? Tapos sabihin mo, mapanganib. Mapanganib para sa'yo. Kasi yan yung babagsak sa'yo. Yan yung magpapatanggal sa posisyon mo. Kaya mapanganib talaga. Yeah. Am I right? Kasi kung mapanganib yung alyansa na binubuo ni BBM, edi sana naghirap tayo ngayon. Kailangan natin mag-vote straight sa mga taong magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Idiretso natin ang vote. Kailangan nating mag-vote straight sa mga tao na ipagpatuloy ang sinimulan ni Duterte. Ngayon tatanungin ko, Sara, ito ba ang magtutuloy sa sinimulan ni Digong? Hindi na. Una, si Kibuloy. Anong gagawin ni Kibuloy niya sa Senado? Ano bang record ni Kibuloy? Only in the Philippines. Nakakulong pero nakapagtakbo pang senador. Philip Salvador, Attorney Rodriguez, Lambino, Marcoleta, Mata, Hinlo, Go, De La Rosa at Bondok. Anong gagawin nila para ituloy ang inumpisahan ni Digong? Yan ba? Ipagpapalit namin doon sa mga batikan ng mga politiko na nakaalyado ni BBM? Tanungin ko kayo, Sara, sa 10 na senador mo, anong lugar nila na napatunayan lang umunlad? Ayan, sa 10 senador ni Sara at ni Digong, anong lugar na napaunlad ng mga senador na yan, ng mga kandidatong yan? Di ba? Tanungin ko kayo, ito daw ang magtutuloy sa inumpisahan ni Duterte. Anong lugar na pinapaunlad niyan? Kay Abi Binay pa lang, bura na tong 10 mo.
Sa Tagig pa lang, bura na yung 10 mo. Kaya Abalos pa lang, bura na. Kay Irwin Tulfo pa lang, bura na. Oh, kay Pampilo Lacson pa lang at kay Soto, bura na. Kay Bong Revilla pa lang na 300 batas na naipasa, bura na yung 10 kandidato mo. Di ba? Kung ikumpara mo yan sa kandidato ng alyansa ni BBM at sa kandidato mong Duterte, anong ibinubugan yan? Di ba? Anong ibubugan nito? Kay Abby Binay pa lang, itong 10 senador mo, usukan lang to, wala sa kalingkingan ni Abby Binay to. Kay Abalos pa lang, wala sa kalingkingan ni Abalos yan. Di ba? Ngayon sasabihin mo, panganib. Mapanganib talaga kasi halos nang nasa alyansa ni BBM, galit sa kawatan. Yeah. At ni minsan yung 10 kandidato mo, nagsalita ba yan patungkol sa sigalot sa West Philippine Sea? Ni minsan ba yung 10 kandidato mo, nakahuli ba yan ng bilyon-bilyong halagang droga? Wala. Anong maaasahan namin dyan sa 10 kandidato mo? Pag nanalo yan, ikaw lang naman ang ipagtatanggol dyan, hindi naman kami. Tama ba ako? Itong 10 kandidato mo, kay Bam Aquino pa lang, lalangawin yan. Tignan mo batas na gawa ni Bam, compare mo dyan sa 10 na yan. Kay Kiko pa nga lang, Pangilinan, wala na nga yung 5 mong kandidato dyan eh. Di ba? Si Bong Revilla nga lang babangga sa 10 kandidato mo, wala na nga yan. Ilan ang batas na naigawa ni Bong Revilla? 300 plus. Tanungin ko yung kandidato mo yan, 2 lang ang senador mo dyan, yung 2 senador, wala pang batas na naipasa yan. Kaya Bibinay pa nga lang, pulbo na to. Tapos ibuboto pa namin? Anong nagawa ng mga kandidato na yan? Dagdag mo pa si Willie Rebillame dyan. Kay Abby Binay pa lang, naghihingapos na to. Tapos sasabihin mo, kandidato at binubuong alyansa ni BBM, mapanganib. Mapanganib talaga. Kasi mas maraming experience at napatunayan yun kaysa sa mga kandidato mong baguhan. Anong alam nito? Anong lugar ba nito na naipaunlad ng mga kandidato mo? Credential ang hanap ng tao, hindi pangalan. Subukan mong wag ikumpanya yung 10 kung kilala ba yan. Nakikilala lang naman tong mga to kasi tudok kuda. Di ba? Kay BBM pa lang, kahit hindi na i-endorso ni BBM, kilala na namin yung mga kandidatong yan. Itong mga kandidato mong to, hindi namin kilala. Kilala namin dito 3 lang. Si Bongo, si Bato, si Philip Salvador, and the rest. Hindi. Mapanganib talaga ang grupo ng alyansa ni BBM. Kasi pag nanalo, lahat na yon straight impeached ka talaga. Di ba? Kaya mapanganib. Kay Abby Binay pa nga lang eh. Naghihingapos na nga yung 10 kandidato mo. Kaya kayo mga kababayan na nanood sa akin ngayon, being an influencer as content creator in politics, iboto ninyo yung may resibo, may nagawa, may napatunayan. Si Abby Binay pa nga lang, alam nyo na kung anong ginawa ng Makati, oh. I-compare natin si Abby Binay kay Kibuloy. Ang layo, di ba? I-compare natin si Abby Binay kay Philip Salvador. I-compare natin si Abby Binay kay Bundok. Iba wala. I-compare natin si Bong Revilla kay De La Rosa Bato. Si Bong Revilla 300 plus ang naipasagawa o naisabatas. Si Bato, anong naibatas siya? SIM card law. SIM card. Pag nag-load ka 150, 3 days lang, pero 7 days nakalagay. 3 days, wala ka ng data. Panis. Na,
Kay Bongo, laging pinagmalaki, malasakit center. Eh, hindi naman niya pera yan. Pera ng mga tax ng taong bayan yan. Ba't niya ipinagmalaki yung malasakit? Hindi naman niya pera yan. Yung malasakit parang PhilHealth yan. Pera ng taong bayan yan. Ba't mo ipagkakalandakan na sa'yo yung malasakit? Pera mo? Mapanganib talaga, Sarah. Kung tutuusin, kabahan ka na. Pareho kay Bongo. Malasakit ang nagawa ni Bongo. Bakit pera mo? Pera ng taong bayan yang nasa malasakit na yung ginawang pondo niya. Pero hindi niya pera galing sa bulsa yan. Chair? At higit sa lahat, yung mga kandidato mo kapag China ang usapin, wala kaming narinig dyan. Yung mga Philippine Coast Guard, tinataga at binubomba ng water cannon ng China. May narinig ba kaming nagre-react yung mga kandidato mo? Nga. Wala kaming narinig. Continue natin. Sa mga taong magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Diretso natin ang boto. Alam ko, hindi kayo matutuwa. Pero iboboto ko si Amy Marcos. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan. Alam ko hindi kayo matutuwa, pero iboto ko si Amy Marcos kasi siya ang nagbukas at naglakas na loob na buksan ang investigasyon para maawa ang taong bayan sa tatay mo na alam naman naming lahat na kriminal at pumatay ng 30,000 katao at siya ang may gawa at may akda ng extrajudicial killings at damay ka nga dun eh. Kaya malaki ang utang na loob mo kay Amy. Bakit? Kasi sa ginawa ni Amy na investigasyon sa Senado, maaawa ang tao sa inyo, dagdag simpatya lang yan. Pero kahit patapusin ni Amy yung kanyang termino bilang senador sa pag-imbestiga at paghiring-hiring sa Senado, walang Duterteng uuwi at walang makukulong na opisyal. Kasi alam naming mga Pilipino, hindi kami tulog, hindi kami bungol, hindi kami bulag. Alam namin kung anong ginawa ng tatay mo. Kaya nga si Amy, laki ng utang na loob mo dyan eh. Kasi bakit? Sa ginawang investigasyon at hiring-hiring ni Amy sa Senado, para maawa lang ang tao sa tatay mo. Pero kahit baliktarin nyo man ang bitukan ninyo, mga putang ina ninyong DDS, hindi makakauwi si Digong. Yung ginawa ni Amy, hanap simpatya lang yan sa tao. Kawawa naman si Digong, kawawa naman. Ganito palang ginawa, ganyan palang ginawa. Tanungin ko kayo ngayon sa hearing ni Amy, may nakulong? Tanungin ko kayo ngayon sa hearing ni Amy, may napriso? Wala nga. Bakit? That's only a kwento. It's only a story. Pag sinabi nating istorya lang yan. Tignan nyo, investigasyon sa Senado. Gastos lang yan. May nakulong ba? Nakulong ba si General Marbel? Nakulong ba si General Torre? Nakulong ba si Rimulya? Wala. It's only a story. Sabi nga nila sa Bisaya, estoryahe. Huwag kayong magalit. Ako, iboto ko si Amy Marcos. Para mapagtakpan yung issue, ginawa ninyong hiring-hiring sa Senado para hanap kayo simpatya. Siyempre, si Amy, para iboto ng DDS, gagawa. Kikilos. Hindi ka iboboto ng DDS kung hindi ka gagawa ng hakbang. Ganun lang naman yan eh. Kung ikaw DDS ngayon, iboboto mo si Amy kung walang gagawin, malamang si Amy maghanap ng papel. Gagawa ng kaluskos. Bakit? Gagawa ng bakas para iboto. Sa tingin niyo kung si Amy hindi nagpahiring sa Senado yan, sa tingin niyo papayag si Sara na sali yan dyan sa Duterte? Loso. Hindi. Ngayon, tanong ko, sa hiring-hiring ni Amy, may nakulong? Nga. Hindi nga namin siguro alam, baka pagka-off ng kamera, nandun ka sa Malacanang, kumakain kayo sabay ni BBM. Diba?
Hindi namin siguro alam na baka pagtalikod ninyo, pag walang kamera, nagsasama-sama kayo lahat sa Malacanang eh. Kaya nga minsan yung tao na paisip-isip, nag-away ba talaga si BBM at si Sara? Parang hindi naman. Galit ba talaga si Sara kay BBM? Kasi bakit magkasama sila ni Amy? Hindi naman tanga si Sara na kaibiganin si Amy tapos si BBM. Magkapatid naman si Amy at si BBM. Di ba? Aminin ninyo mga loyalista at kakamping. Hindi ba yan natanong sa isipan ninyo? Akala ko ba magkaaway sila? Bakit yung kapatid ni BBM kaibigan ni Sara? Kung ako naman kay Sara, kahit mag-Sirko Balintong, kung darating ang panahon na magkaroon ng baha, sinong unang ipagtanggol nila ni Amy? Di ba si BBM kaysa kay Sara? Maraming tanong yan mga kababayan. Hindi nyo ba naiisip yan?